Bibisita si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw sa Bogo, Cebu, the epicenter of magnitude 6.9 na lindol. Kabilang daw sa mga prioridad ng gobyerno ang pagkukumpuni sa mga sira sa Cebu Provincial Hospital, pati ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. May unang balita si Emil Sumangil. Gumamit na ng mga heavy equipment ang mga otoridad para maalis ang malalaking tipak ng bato na dumagan sa ilang bahay sa Sitio Laray sa barangay Binabag sa Bogo City sa Cebu. Ito ang eksklusibong kuha mula sa DPWH Region 7 Equipment Management Division. Pakirapan ang pagpasok sa lugar at ang retrieval operation sa mga biktima. Yung bahay na una namin patay, bali, at na lakbato talaga, malaking bato. Kung makikita nyo, kung papasok kayo sa loob, malaking bato talagang Engineer, isang pamilya lang po ito? isang pamilya sir. Ilan po yung nakita niyong inabutan ninyong wala ng buhay? Inabutan namin 3 patay. Tapos may ina, 2 anak na lalaki. Yung ama, naunang na-retrieve, patay rin. Ang kaanak ng mga biktima na si Richard, sugatan din. Biglang lindol, ang malaking bato may tama sa ilang balay. Ang lungsod ng Bogo, ang epicenter at pinakanapuruhan ng 6.9 magnitude na lindol. Sinalubong kami ng mga residenteng nasa gilid ng kalsada sa Purok Talisay B. Isa na riyan si Arnie Casala na ikinuwento sa akin ang nangyari. Ito ho ang itsura ng tahanan ni Ma'am. Pagkatapos hong yanigin ng lindol, kung ako ho ang tatanungin, pistulang binagsakan ho ng bomba. Lalapit po ako para makita ninyo. Ayan ho. Ito ho ang palikuran, ma'am. O, ito ang kusina. Yan na ho ang natira sa kusina ni ma'am. Yun, palikuran namin sa'yo. Ito ho ang palikuran. So, nakabiti na ho yung Kaya, bahagi ng konkretong pader na yan at ito'y sadyang delikado na. Dahil patuloy ang mga aftershock, nasa triage area ang mga pasyente ng Cebu Provincial Hospital sa Bogo City. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, darating sa Cebu ang isang team ng DPWH Manila para suriin ang structural integrity ng ospital. Nagtamo ng matinding pinsala ang operating room, emergency room at delivery room na iniutos ni Dizon na simulan ang pagsasaayos dito. So, habang ina-assess, papasok na rin yung mga mag-aayos ng hospital. That is a top priority for us to get the hospital up and running in the next few days. Pinapa-assess na rin ni Dizon ang lahat ng mga tulay sa buong lalawigan ng Cebu. Binuksan na ang First Mactan-Mandawi Bridge matapos ang ilang oras ng pagsasara dahil sa lindol. Pinadaraanan na rin ang Marcelo Fernand Bridge at CC Lex na ayon sa advisory ng DPWH ay tiyak ng ligtas. Inaasahang darating si Pangulong Bongbong Marcos sa Bogo City para magbigay tulong sa mga apektadong residente. The earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Ayon sa DSWD, nasa 27,000 na pamilya ang apektado ng lindol. Handa na raw ang food packs para sa mga apektadong residente. We assured the local chief executives that the national government, all of us, pati DSWD, is ready to help. In fact, as we speak, we have 300,000 family food packs in Cebu already. Naka-preposition na yon. Ang Department of Energy, inactivate na raw ang task force para maibalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. We activate the task force, the FIRMAM, task force on energy resiliency. And once it's activated, all the stakeholders are gathered in order for us to have information and act on the problem. Nagpadala na naman ng 4 na team ang Department of Health para tumugon sa pangailangan ng mga nilindol. May 500 million pesos na quick response fund ang DOH. Pero nabawasan na raw ito sa mga nagdaang disaster. Malamang daw hindi na raw sumapat dahil sabay tinutulungan ngayon ng DOH ang Cebu at Masbate. We will tap the QRF fund. So as of now, and then we also had a message from Secretary Pangandaman for the agencies kung maubos yung QRF, pwede daw kami mag-request ng additional. So as of now, our remaining, we have allocated 200 from 2024, 300 from 2025, pero sa dami ng mga nakaraang mga disaster at calamity, 166 million na lang po yung nasa QRF na magagamit ko ngayon dito sa two responses na kailangan natin, yung sa Masbate at sa Bogo.
So malamang manghihingi ako kay Secretary Pangandaman ng additional, especially for Bogo. Hindi pa naman daw masabi ng DOH kung gaano kalaki ang hihingi nilang dagdag na pondo sa DBM. Iniutos naman ng Health Secretary ang PhilHealth na sagutin ang gastusin ng mga biktima ng lindol sa ospital. If the hirap na hirap talaga yung LGU, iti-take over namin yung provincial and then we will get our teams from the 83 hospitals to help support essential services. We'll also, now that you reminded me, I will be sending and deploying mental health, psychosocial team from our National Center for Mental Health. Meron na kaming specific team na mapapadala. So the key is mobilizing them. Yun ang mahirap, ma'am. Sometimes we have to coordinate with the Office of Civil Defense, who coordinates the C-130 that will bring our team there. But the resources are available. We also have a stockpile for health emergency. It's based in Pampanga, in Clark. So we have a stockpile of all the medicines needed for the common disasters. Ito ang unang balita. Emil Sumangil para sa GMA Integrated News.